Hello mga kapalalang, another day, another video na naman. So ayun na nga mga kapalalang, for this video, actually itong video na to matagal na to, ngayon ko lang siya nagawa ng voice over. As usual, ganun naman talaga ako, lahat ng video ko nakatanbak lang at tinatamad akong mag voice over dahil nga sa mga daming nangyayaring hindi maganda sa amin ngayong buwan na to. So nawalan ako ng ganang mag-edit ng mga video dahil nag-focus akong isolve yung mga problema namin. Anyway mga kapalalang, oo nga naman, kasama naman talaga natin yung problema sa buhay natin. At alam ko naman na hindi ibibigay ng Panginoon yung problema na yon sa amin kung alam niyang hindi namin kaya resolbahan. So, syempre, nagpapasalamat din ako na na-resolve namin lahat ng problemang dumarating sa amin this month. Sana next month maayos na yung takbo ng buhay namin. Kahit papano ay medyo okay pa naman yung sitwasyon ng buhay namin. Unlike talaga last year na kahit anong sipag at syaga at resolve ng problema namin ay may darating talagang bago. I think this year talaga more on blessing talaga kami. Magkakaroon man kami ng problema but eventually nagagawan pa rin siya talaga ng paraan. Hindi talaga ganun ko-worse unlike last. So, ayun na nga mga kapalalang at dahil nga sa matagal na tong video na to, sumaliit pa yung bulinggit ko dyan, yung bunso namin. Namasyal kami dyan mga kapalalang dahil nga sa nag-day off yung partner ko nyan. Imagine din yung mga kapalalang, ganun ako kalala, katamad mag-edit ng mga video kaya wala akong masyadong upload sa aking YouTube. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa aking YouTube dahil kahit papano ay sumasahod pa rin naman ako kahit paunti-unti lang. Yun nga lang, hindi ko siya kayang i-give up dahil nga sa monetize na siya. At kapag ginibab ko naman siya mga kapalalang, ang hirap kasi ma-reach yung requirements ni YT. Kaya so pinagtatsagaan ko na lang kahit napagod na ako, nawalan na ako ng gana, sige lang, nagpupursige pa rin ako. At least once a month nag-upload ako ng mga video. Ito rin yung isa sa mga dahilan mga kapalalang kung bakit tinatamad akong mag-take ng video and mag-edit ng video dahil sa mata ko. Minsan kasi mga kapalalang, pag sobrang tagal na nakababad sa cellphone, yung mata ko ay lumalabo na talaga siya. Hindi ko na mabasa yung mga gusto kong basahin. Kaya mahirap para sa akin mag-edit ng mga video lalo na sa mata ko. Kaya napaisipan ko na pumunta sa SM Clark para ipatingin yung mata ko kung okay pa ba siya na hindi gamitan ng salamin or kailangan na ba siyang gamitan ng salamin. So ayun na nga mga kapalalang, yan lang yung video na na-take ko doon habang pupunta kami doon kasi nagmamadali nga kami dahil ako ay may trabaho pa sa mga time na yan. So nagbayad lang ako ng 3,000 kasi 3,000 yung salamin na binili ko. Saglit ko lang naman nakuha yung salamin ko dyan, mga 15 minutes lang siya kahit gaano pa karami ng tao. Nung pumunta ako sa mga oras ay mga kapalalang, sobrang daming customer pero nakuha ko rin siya ng mabilisan dahil nga hindi naman mas lala yung case ng mata ko at saka yung findings lang doon sa mata ko ay astigmatism, yung parang nag-blurred lang katagalan sa kakatitig nga ng letra. After ko makuha yung eyeglass ko dyan mga kapalalang, dinala ko yung mga bata sa palaruan ng mga bata para mag-enjoy naman sila habang nandun na rin naman kami. Minsan lang din kasi kami mapadpad sa SM Clark. At syempre, para sulit yung pagpunta natin sa SM, so hayaan na natin mag-enjoy yung mga bata. So dahil first time ko nga magsuot ng eyeglass yan mga kapalalang, medyo nahihilo talaga ako dahil nga sinuot ko na yan habang namamasyal kami dyan ng mga bata. So nagaya na akong umuwi sa kanila dahil hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko. Aware naman ako dun sa sinabi sa akin na kapag first time talaga medyo nahihilo ka pa dahil nag-a-adjust pa yung mga mata mo. Anyway mga kapalalang, hanggang dito na lang muna ang aking video. Thank you for watching mga kapalalang. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!